Kumuha kami ng kasambahay noong bagong panganak ako sa second child ko. 4 years old noon ang panganay ko at nag-aaral ng nursery. Hindi ko mapagsabay yung pag-aasikaso sa kanila at sa bahay. Kaya lang imbis na gumaan ang buhay namin dahil sa yaya, ay naging kababalaghan pa. Pamangkin ng kapitbahay namin ang nakuha naming yaya. Nirecommend sa amin dahil mahirap daw ang pamumuhay noong pamilya ng bata at naghahanap talaga ng mapapasukang trabaho. 16 years old lang noon si Lydia. Mahilig din sa bata kaya mabilis nakapalagay ang loob ng panganay namin na si Krisha. Tuwing linggo ang day off ni Lydia, pero paminsan-minsan ay bumibisita siya saglit sa bahay nila kahit na weekends dahil sa kabilang bayan lang din naman yon. Hinahayaan lang namin ang mister ko dahil sa isip namin ay baka namimiss ang pamilya dahil nga bata pa siya. Hanggang sa isang araw ay napansin namin na parang ayaw lumapit ni Krisha kay Lydia. Hindi rin niya pinapansin, pero kapag may ginagawa ito ay panood na panood naman sa kanya. Iling lang ang sagot niya kapag tinatanong namin kung bakit siya nakatingin kay Ate Lydia. Tuloy ay naghinala kami na sinasaktan ni Lydia yung bata. Mga ilang araw pa ang nagdaan, nakakaiba ang pakikitungo ni Krisha kay Lydia, na kahit na si Lydia ay naririnig na namin na nagtatanong sa alaga niya kung galit ba ito sa kanya. Nakialam na kami ng mister ko. Tinanong namin si Krisha kung ano ang problema sa Ate Lydia niya, na dati naman ay halos lagi na siyang nakabuntot dito. Sir Neb, nagulat kami dahil sa sagot ni Krisha. May lalaki raw na pinapasok si Lydia sa kwarto at natatakot daw roon si Krisha. Gulat na gulat din si Lydia at tanggi ng tanggi. Tinanong namin kung kailan pinapasok ni Lydia yung lalaki at ang sabi ni Krisha ay noon pa raw. Wala raw ang papa niya at kami naman ng baby sister niya ay natutulog dahil hapon. Nagkanda iyak si Lydia sa pagtanggi, pero alam naman namin na hindi nagsisinungaling si Krisha. Dahil unang offense yun ay pinagsabihan lang namin si Lydia na wag nang uulitin ang pagpapapasok ng lalaki sa bahay kahit pa kamag-anak niya yon, lalo na kung hindi siya humihingi ng permiso sa amin. Iyak nang iyak noon si Lydia, Sir Neb. Mugtong-mugto yung mga mata buong hapon at panay ang singhot. Inalu-alu lang namin at sinabing para sa kaligtasan din naman naming lahat kaya siya pinagsasabihan, pero hindi kami galit. Tumango lang siya. Pagkaraan ng ilang araw ay hindi pa rin nagbabalik yung maayos na pakikitungo ni Krisha kay Lydia. Tinanong ko uli siya kung pinapapasok pa rin ba ni Lydia yung lalaki sa bahay kapag natutulog kami ni baby. At ang sagot niya, hindi mama, hindi naman umaalis yung lalaki sa kwarto ni ate. Nagalit talaga ako noon, Sir Neb, kaya napasigaw ako at tinawag si Lydia. Kako buksan niya yung kwarto niya at palabasin yung lalaking pinapasok niya. Litong-lito yung itsura niya, pero hindi ko na yun inintindi dahil sa galit ko. Ako na yung nagbukas ng kwarto niya. Naririnig ko pang tinatanong niya si Krisha kung bakit ito nagsisinungaling sa akin, kaya nahablot ko yung braso niya. At kako, wag niyang pagbintangan na nagsisinungaling yung anak ko. Biglang sumigaw si Krisha na takot na takot. Sabi niya naroon daw yung lalaki habang nakaturo sa loob ng kwarto, sabay takbo palabas ng bahay. Bigla yung pagtayo ng mga balahibo ko, kaya kinarga ko agad yung anak kong maliit at lumabas din para habulin si Krisha na umiiyak lang sa may gate. Nagagalit daw yung lalaki dahil pinapagalitan ko si Ate Lydia niya. Lalo raw naging nakakatakot ang itsura. Noon ko lang naisip, Sir Neb, na baka hindi pala tao ang tinutukoy na lalaki ni Krisha. Pinatawas namin si Lydia at nalaman namin na may nagkakagusto palang itim na tao sa kanya. Sinusundan siya noon kahit saan, kaya hanggang sa bahay namin ay nakarating. Sa takot naming mag-asawa para sa kaligtasan namin,
ay pinauwi na lang namin si Lydia sa kanila. Ang sabi ni Krisha ay sumunod pa rin daw yung lalaki kay Lydia. Sa pagkakaalam ko naman, mula sa kapitbahay naming kamag-anak ni Lydia ay nagpaalbularyo ito para mawala yung nagkakagusto sa kanya. Naawa na lang ako sa bata dahil hindi naman namin siya gustong paalisin. Kaya lang ay kailangan dahil sa malignong bitbit niya. Ang ginawa ko na lang, Sir Neb, nung medyo nakaluwag na kami, pinag-aral ko si Lydia. Kahit papano ay nakatapos siya ng high school at nakahanap ng medyo maayos na trabaho kahit hindi siya nakapag-college. Sa ngayon nagtatrabaho siya sa isang call center pero wala na akong balita kung nakasunod pa rin ba sa kanya yung itim na lalaki. Magandang araw sa lahat ng listeners natin. Gusto ko lang sanang makapag-contribute dito sa channel nitong kwento ko na nangyari almost 15 years na rin ang nakakalipas. Magpapakilala muna po ako. Ako po si Wendy. Nagtatrabaho bilang isang store manager sa isang clothing brand. Noong 11 years old pa lang ako, sobrang close ko sa anak ng kapitbahay namin. Kasing edad ko lang yung bunso nilang anak na si Annabel. Kaya naman halos araw-araw kaming naglalaro sa labas ng kalsada kasama yung ibang kaedaran namin. Si Annabel ang unang kaibigan na itinuring kong best friend. Sa kanya ko noon kinukwento lahat ng bagay na hindi ko masabi kila mama. Ganoon din siya sa akin. Nagkaroon kami ng bond na parang sa isang magkapatid. Ito na nga po ang nangyari. Pasensya na kung may mga bagay akong nakaligtaan. Halos hindi ko na rin matandaan lahat ng nangyari dahil lampas isang dekada na rin ang nakalipas. After kumain ng hapunan, inaya ako ni Annabel na doon maglaro sa bahay nila. Wala raw yung mga magulang niya. May pupuntahang importanteng lakad. Dala ko yung laruan kong manika at yung basket kung saan ko nilalagay yung mga damit ng manika na kami rin ni Annabel ang gumawa. Isang oras din kaming naglaro ng manikang dala ko. Tapos nabagot kami sa ginagawa namin. Naisipan naming maglaro na lang ng tagu-taguan. Talo si Annabel sa Jack and Poy, kaya siya yung naging taya. Nung magsimula na siyang magbilang, tsaka ako naghanap ng mapagtataguan. Wala na akong maisip na pwedeng mapagtaguan doon sa sala, pati sa kusina. Kaya dumiretso na ako doon sa kwarto ni Annabel. Pumasok ako sa ilalim ng kama niya, tsaka ako naghintay. Ang tagal kong dumapa doon, Sir Neb, sa ilalim ng kama niya. Maalikabok pa naman. Ilang beses akong muntik ng mapabahing, pero napipigilan ko. Hindi man lang naisip maghanap ni Annabel sa kwarto niya. Lalabas na sana ako nang makarinig ako ng mahinang iyak na galing doon sa paanan ko. Paglingon ko doon, may maliit na baby na gumagapang sa sahig. Ang lakas ng iyak niya. Papalapit siya ng papalapit sa akin. Dali-dali akong gumapang palabas ng kama. Nauntog pa nga ako pero hindi ko na lang ininda. Tumakbo ako palabas. Nung makasalubong ko si Annabel, nakita niya ata yung takot sa mukha ko. Kasi imbis na taya ang sabihin niya, tinanong niya ako kung bakit ganoon ang itsura ko. Namumutla raw ako. Sinabi ko sa kanya na may baby sa ilalim ng kama niya. Magkasama kaming bumalik doon sa loob. Siya yung unang sumilip sa ilalim. Pero wala na. Sumilip din ako para makasiguro nga. Wala na talaga. Habang nakaupo ako sa sofa sa sala, nanginginig pa rin yung kamay ko sa sobrang takot. Nung dumating yung mga magulang ni Annabel, tsaka lang ako umuwi sa amin. Nakwento ko rin kila mama yung nangyari. Nagkausap sila ng mga magulang ni Annabel. Sabi sa amin ni Tita Marie, yung mama ni Annabel, noong bago raw siya magbuntis kay Annabel, ay may inasahan silang isa pang anak na mas nauna sa kanya. Ang kaso ay nakunan daw si Tita Marie doon mismo sa kwarto ni Annabel. Maaaring yung baby na nakita ko
ay kaluluwa raw nung nalaglag na anak ni Tita Marie. Sumunod na linggo pinabless nila yung kwarto. Para na rin daw manahimik na yung kaluluwa nung anak nila at tuluyan na nga itong makapasok sa langit. Hanggang high school magkaklase kami ni Annabel. Ang kaso lumipat din sila. Nawala na rin yung kontak ko sa kanya simula noon at hanggang ngayon ay hindi ko na alam kung saan na siya nakatira. Ako naman medyo nagka-phobia sa mga baby. Kapag nakakarinig ako ng mga iyak, parang may kung anong trigger sa katawan ko na nagpapalabas ng anxiety ko. Kaya rin siguro hindi pa ako nagkakaanak dahil sa munting phobia ko sa mga iyak ng bata. Kwento ito ng kapitbahay namin na si Ate Linda. Nangyari ito noong nagtatrabaho pa siya sa Singapore bilang isang domestic helper. Late 90s daw noon at tinakasan niya yung mga amo niya dahil sa mga kakaibang pangyayari sa apartment ng mga ito. Mabait daw yung mga amo ni Ate Linda. Parang kapamilya rin ang turing sa kanya at hindi mahigpit. Swerte nga raw siya, hindi kagaya ng ibang DH na naging kaibigan niya, na madadamot daw yung mga amo. Maraming naging kaibigan na kapwa Pinay si Ate Linda sa Singapore. Tuwing day off daw nila ay mga tambay sila sa Orchard Road. Doon sila nagkukwentuhan ng mga kapalaran nila sa kanika nilang amo. Tuwing day off lang sila nagkakabalitaan kasi hindi pa uso noon yung mga cellphone. Yung ibang DH daw ay mga pasalubong, hinaing sa pamilya sa Pinas, hinaing sa amo at karamdaman ng mga binabahagi na kwento. Pero si Ate Linda raw, Sir Neb, iba. Horror ang mga kwento niya. Kaya hindi nagtagal ay napilitan na siyang tumakas. Pagtapak pa lang daw ni Ate Linda sa unit ng mga amo niya noon ay para na siyang lalagnatin. Ang lamig daw ng hangin sa loob, pero napakabigat sa pakiramdam. Para daw siyang pilit na pinapabagsak nang hindi niya nakikitang puwersa. Pinagsawalang bahala lang daw niya yon dahil ang nasa isip niya ay baka dahil nabigla siya sa bagong kapaligiran. First time niyang nag-abroad noon. Nawala naman din nga yung mga mabigat na pakiramdam, pero may iba namang pumalit. Parehong may trabaho yung mga amo niya, kaya siya lang parati yung nasa bahay. Kaya lang pakiramdam daw niya ay hindi siya nag-iisa. Para daw laging may nanonood sa kanya, lalo na kapag tahimik na tahimik. Kaya lagi siyang nanonood ng TV kahit hindi niya naiintindihan yung mga palabas. Tsaka medyo hirap daw siyang umintindi ng English noon. Minsan daw ay nagpapatugtog siya ng radyo na karamihan ng tugtog ay hindi rin niya kabisado. Nakasanayan din naman daw ni Ate Linda yung ganoong pakiramdam na pinagpalagay lang niya na naho-homesick siya. Noong nagkaroon siya ng mga kaibigang DH ay naikwento niya yung karanasan niya. At sabi raw ng mga yon ay hindi ganoon ang pakiramdam ng naho-homesick. Nalulungkot daw ang naho-homesick at hindi kinikilabutan. Kaya magmula noon ay na-realize niyang may iba nga silang kasama sa apartment. Tinanong daw niya yung kanyang mga amo tungkol doon, pero tumanggi ang mga ito na may nagpaparamdam sa unit nila. Pinayuhan na lang daw siya ng mga yon na kapag wala na siyang ginagawa sa bahay ay pwede naman siyang lumabas-labas dahil baka nabobore lang daw siya. Lagi lang daw niyang ilalak yung pinto. Siyempre tuwang-tuwa siya. Ang naging trigger lang ni Ate Linda para lumayas ay noong nagising daw siya isang madaling araw dahil parang may nakatitig sa kanya. Pagdilat daw niya ay nakita niya yung amo niyang babae na dilat na nakatitig sa kanya habang nakalawit ang dila at akmang didilaan yung braso niya. Sigaw raw si Ate Linda at pinagsisipa yung amo niya. Hinawakan daw siya noon sa mga paa at pilit hinihila kaya lalo siyang nagsisigaw. Nung sumindi raw yung ilaw ay nawala yung amo niyang babae at ang nakita niya
ay nasa pinto na yung dalawa niyang amo na itsurang bagong gising. Tinatanong siya kung anong nangyari at kung sino raw yung naririnig ng mga ito na kaaway niya. May naririnig daw kasing isa pang boses ang mga ito bukod sa mga sigaw niya. Hinalughog nila yung buong unit pero wala raw silang nakitang ibang tao. Nung sabihin daw ni Ate Linda na kamukha ng amo niyang babae yung umatake sa kanya, ay tinawanan lang siya ng mga ito. Kinabukasan daw pagkaalis ng mga amo niya para pumasok sa trabaho, ay nag-alsabalutan na siya. Nakituloy siya sa dorm ng ilang DH na kaibigan na hindi stay in. Nag-ambagan daw ang mga yon para makauwi siya ng Pinas. 2 buwan pagka-uwi ni Ate Linda, ay binalita sa kanya ng isa niyang kaibigan na natagpuan daw na patay yung mga amo niya. Nangangamoy na raw sa unit ng mga ito dahil ilang araw ng patay mula sa napakaraming saksak. Wala raw signs ng forced entry sa apartment ng mga ito at wala ring nakitang ibang fingerprints sa crime scene. Walang suspects na maituro dahil ultimo mga residente noong building ay walang nakitang kahina-hinalang pumasok o lumabas sa unit ng mga ito. Ang paniniwala ni Ate Linda, Sir Neb, kung ano man yung nagpaparamdam sa kanya at yung gumaya sa amo niyang babae, ay siya ring pumatay sa mga ito. Mabuti na lang daw at nakauwi na siya bago pa man mangyari yung krimen. Good day mga kapasta. Sana ma-enjoy nyo itong story na ihahain ko sa inyo. Nangyari ito recently lang. Halos wala pang ang 1 taon ang lumilipas. Kaya tandang-tanda ko pa sa memorya ko lahat ng nangyari nung gabing yon. Ako nga pala si Angel. Dahil hindi raw bagay sa akin ang pangalan ko, Jel lang ang tawag ng lahat ng nakakakilala sa akin. Hanggang ngayon nakatira pa rin ako kila mama at papa. Ako kasi yung bunso sa aming magkakapatid. Yung ibang kapatid ko may kanya-kanya ng pamilya. Kaya ako na lang talaga yung maiiwan dito kila mama at papa para may kasama din sila sa bahay. Online po yung trabaho ko, Sir Neb. Kaya naman bihira rin akong makalabas ng bahay. Lumalabas lang ako kapag nagde-date kami ng girlfriend ko. Nabalitaan ko na dumating na raw si Joseph, isa sa mga kababata ko sa lugar namin. Galing siyang ibang bansa, Italy. Doon siya nagtatrabaho. Umuwi para magbakasyon lang daw matapos ang 5 taon na walang uwian. Siyempre isa ako sa mga unang dumalaw doon sa bahay nila. May handaan pa nga akong naabutan doon. Nabigyan pa ako ng mga imported na candy at ilang t-shirt na doon daw binili sa Italy. Kinagabihan nung araw na yon, nagkainuman. Kasama namin yung ilan sa mga kaklase namin nung elementary at ilang kababata rin namin na doon lang din sa barangay namin nakatira. Ang saya nga kasi halos lahat kami busy sa kanya-kanyang trabaho. Minsan lang magkaroon ng ganoong okasyon kung saan nagkakasama-sama kaming lahat. Umabot hanggang madaling araw yung inuman. May ilang umuwi na pero kaming mga taga doon lang din naman sa barangay, inubos namin lahat ng alak na nilabas ni Joseph. Nung matapos sabi niya doon na lang daw kami sa kwarto niya matulog. Bukas na lang daw kami umuwi kapag nabawasan na yung kalasingan namin. Okay lang naman kasi pare-pareho kaming lalaki nun. Ang laki nung kama ni Joseph. Nagkasya naman kaming 5 na naiwan doon sa higaan. Kanya-kanya kaming pwesto sa pagtulog. Mga 3:00 ng madaling araw, nakaramdam ako na parang lumilindol. Nagising ako sa pagkakatulog. Pagdilat ko, tsaka ko naramdaman na may malamig na bagay na nakapalupot sa paa ko. Unti-unti rin akong umuusog sa kama. Pagtingin ko sa paanan ko, may lumulutang na putol na kamay sa ere. Hinihila ko nito paibaba sa kama. Nagsimula na akong magpumiglas habang nakahiga. Sumisigaw na rin ako sa takot. Sinipa-sipa ko yung lumulutang na kamay na humihila sa akin.
Tsaka lang ito nawala at naglaho na parang bula sa hangin. Tumayo agad ako. Kinakabahan pa rin. Nilibot ko yung tingin ko sa buong kwarto. Lumapit ako sa dingding tsaka binuksan yung mga ilaw. Wala na yung kamay. Nagising si Joseph. Tinanong niya ako kung bakit ko binuksan yung ilaw. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Maging siya ay alam kong natakot sa sinabi ko. Kahit noong hindi pa raw siya nakakapag-abroad, may mga nararamdaman na siya dati sa kwarto niya. Madalas nga raw siyang mag-sleep paralysis, pero hinahayaan niya lang. Sabi niya sa akin, matagal daw kasing walang tumao doon sa kwarto niya. 5 taon din, kaya malamang ay mas lalong dumami ang namahay sa kwartong yon. Umuwi na ako pagkatapos nun. Hindi na ako naghintay pa na mag-umaga. After 2 months dito sa Pinas, bumalik na rin sa Italy si Joseph. Sinabi ko sa kanya na baka pamahayan ulit ng mga kakaibang nilalang yung kwarto niya. Pero ipaparenovate na rin daw yung bahay nila, kaya mapapalitan na yung kwarto. May mga gabi pa rin po na nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Tapos nai-imagine ko yung kamay sa paanan ng kama ko na lumulutang sa ere. Pero wala naman talaga. Minsan naman napapanaginipan ko na ang may-ari daw nung kamay ay isang malaking halimaw. Kaya nitong mga nagdaang araw, nag-take na rin ako ng sleeping pills para maiwasang magising sa hating gabi. Ititigil ko lang siguro ito kapag naka-move on na ako sa takot na binigay sa akin nung gabing yon. May kwentong horror din ako na medyo nakakahiya. Pero ipagkakatiwala kong i-share sa inyo dahil wala namang nakakakilala sa akin. Noong bata pa ako, 14 o 15 years old, aaminin kong medyo papansin ako o kulang sa pansin. May isa kasi akong pinsan na tawagin na lang nating Ate Angel na may kakaibang gift. Meron siyang third eye, Sir Neb. Tapos hinone niya ng husto yung kakayahan niya, kaya nakakapanggamot siya. 18 years old lang noon si Ate Angel, pero takbuhan na siya ng mga kamag-anak namin at ilang kakilala na nakakaalam ng talent niya kapag may mga problema sa nuno o nabalis. Ewan ko ba sa sarili ko noon kung bakit ang inggitero ko. Gusto kong maging katulad ni Ate Angel, kaya lang wala akong talento na kagaya ng sa kanya. Sa sobrang inggit ay sinira ko ang credibility ni Ate Angel. Nagpanggap ako noon na may sakit. Sabi ko masakit yung tiyan ko at hindi umiepekto yung mga gamot. Kaya feeling ko ay si ate ang kailangan na gumamot sa akin. Matagal yung gamutan pero ang sabi niya ay wala naman daw siyang nakitang elemento o tao na posibleng nanakit sa akin. Baka raw diarrhea lang o ano. Umarte pa rin ako hanggang sa sabi ni ate ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa akin. Dinala ako nila mama sa hilot. Doon sa may simbahan. Pinahiran lang ako ng langis sa tiyan noon. Tapos sabi ko na wala na yung sakit ng tiyan ko. Sabi ni na mama baka raw hindi lang natsyempohan ni ate yung sakit ko. Pero mula noon, pinagkalat ko na ako mismong pinsan ay hindi na pagaling ni Ate Angel. Nagkaroon ng chismis tungkol kay ate. Yung iba naniwala sa akin. Tapos yung iba naman parang sinamama lang na sinasabing tiyempo-tiyempo lang daw talaga ang mga manggagamot. Sir Neb, hindi ko naisip noon na makakaapekto pala kay Ate Angel yung pagsisinungaling ko. Napahiya siya at nawala ng gana na manggamot. Lagi siyang nagpupunta roon sa mga kaibigan niya na tumulong sa kanya na matutong manggamot. Tapos simula noon, may nakikita na akong babae na parating nasa likuran ko. Hindi exactly sa likuran, kundi yung nakikita kong nasa bandang balikat ko siya. Pero kapag nilingon ko, ay nawawala. Nakakapangilabot kasi binubulong niya yung pangalan ko. At ang boses niya ay garalgal.
na para siyang may bubog sa lalamunan. Ilang araw kong nakikita yung babaeng yon bago siya tuluyang lumitaw sa panaginip ko. Kulot yung buhok niya na napakahaba, abot hanggang lupa, tapos nakaharang sa mukha niya. Sa panaginip ko, nilundag niya ako sa tiyan. Nagising ako dahil sa sakit ng tiyan. Hindi ako halos makatayo noon dahil dama ko pa rin yung parang may sumuntok sa tiyan ko. Sinabi ko kina mama na hindi gamot ang kailangan ko, kundi albularyo, dahil nagmula ang sakit sa babae sa panaginip ko. Dinala ko nila mama kay Ate Angel, kaso ayaw niya akong gamutin. Hindi niya raw ako mapapagaling. Iyak na ako ng iyak noon dahil parang pinipilipit yung tiyan ko. Nagmakaawa na ako kay ate noon. Sabi ko subukan lang niya dahil hindi ko na talaga kayang tumayo para humanap pa ng ibang manggagamot. Tapos tinawanan ako ni ate. Sabi niya baka umaarte na naman ako para siraan siya. Napahiya ako at natakot. Umiyak na lang ako ng umiyak noon habang namimilipit sa sakit. Si mama nagmakaawa na rin kay ate. Tapos bigla akong binuking ni Ate Angel. Alam naman daw niya noon na umaarte lang ako na masakit yung tiyan ko. Pero ayaw niya akong ipahiya. Kaya sinabi na lang niya na hindi niya ako kayang pagalingin. Kaya sumama raw yung loob niya nung magpakalat ako ng chismis na nagsasabing hindi siya magaling na manggagamot. Sir Neb, hindi na ako nakagulapay pa noon. Yung mga kamag-anak namin pati sila mama, pinagagalitan pa ako. Nagsorry ako kay ate at inamin ko yung mali ko. Inamin ko na nainggit ako sa kanya. Sabi lang ni Ate Angel, "Bitawan mo na, nagsisisi na talaga siya." Yun lang ang sinabi niya. Tapos bigla akong napautot ng malakas at mahaba. Nawala yung sakit ng tiyan ko. Ang siste, pinarusahan pala ako ni Ate Angel para mapaamin. Sir Neb, hiyang-hiya ako sa kanya at sa mga kamag-anak namin hanggang ngayon. Tuwing may special occasion nga na imbitado ang buong angkan namin, feeling ko pinag-uusapan pa rin nila ako. Pero bukod doon, natakot din ako kay ate dahil sa parusa niya sa akin. Ang tindi pala niyang gumanti. Ako po si Yuriko, Sir Neb. Magandang araw po sa inyo. Sana po ay mapansin mo rin itong kwento ko. Maski po ako ay hindi ko mapaniwalaan ang naranasan ko nung gabing yon taong 2018. Isa po akong padyak, Sir Neb. May kaibigan at kumpare akong tulad ko ay pagpapadyak din ng kinabubuhay. Hindi po namin yun kinakahiya. Kahit yung mga kabatch namin nung high school ay malayo na ang narating. Basta kami ng pare ko ay may marangal ding trabaho. Ang pinagkaiba lang po namin, Sir Neb, ito pong si Oyet ay mahilig maglasing kapag merong okasyon, kapag may nadaan ng nagiinuman sa kanto at pampatulog na rin. Ako naman ayoko ng alak. Hindi ko nakasanayan. Tama na sa akin yung soft drinks. Isang gabi na malakas ang ulan, natutulog na ako nun nung gisingin ako ng asawa ko. Si Oyet daw yata ay kumakatok. Bumangon ako at sinilip ko muna sa bintana. Si Oyet nga. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay nalanghap ko na agad yung amoy ng alak. Hindi naman siya basa dahil may dala siyang payong. Pinagalitan ko siya. Sabi ko ba't gabing-gabi na ay nangangatok pa siya. Humingi siya ng pasensya kasi napagsarhan na raw siya ng pinto sa kanila. Ayaw daw siyang pagbuksan kaya kung pwede raw na makitulog muna sa amin. Nagalit na naman siguro yung asawa niya dahil naglasing na naman. Nung nakahiga na siya sa sofa, ay may isang bagay pa siyang pinakiusap sa akin. Baka raw pwede kong kunin yung padyak niya sa kanto dahil naiwan daw niya roon. Hindi na niya nagawang paandarin para maiuwi. Nag-alala ako kasi baka may makakuha ng padyak niya doon. Kaya kinuha ko yung payong ni Oyet at dali-dali akong lumabas para puntahan yon. Medyo malayo-layo na ako sa kanto nung natanaw ko yung padyak ni Oyet. Nakahinga ako ng maluwag dahil mabuti na lang at wala pang nakakuha.
Pero bukod sa padyak niya ay may iba pa akong natanaw. Parang may tao sa loob na nakaupo. Sabi ko baka namamalikmata lang ako. Habang papalapit ako ng papalapit doon ay papalinaw naman ng papalinaw sa paningin ko yung bulto ng taong naaaninag ko sa loob ng padyak. Napahinto ako at pilit munang inaninag kung tao nga ba talaga yon. Hindi naman bata, pero mukhang maliit na tao lang. Kahit nakaramdam ako ng takot ay nilakasan ko yung loob ko. Inisip ko na baka nakiupo lang doon dahil sa lakas ng ulan. Baka nakisilong. Wala naman kasing waiting shed o malapit na bahay doon sa kanto. Tinuloy ko na yung paghakbang papalapit sa padyak. Nung nakalapit na ako, ay doon ko natiyak na hindi tao ang nasa loob ng padyak ni Oyet, kundi isang duwende. Nakita ko ito na humarap sa akin. Nakakatakot yung kulubot at pahabang muka na balbas sarado. Hindi masyadong malinaw, basta yon ang nakita ko. Yon ang naiwang nakarehistro sa utak ko. Lalo ko pang nakumpirma na hindi siya tao nung bigla siyang bumaba sa padyak. Tapos pagbaba niya ay hindi ko na siya nakita. Imposible yon dahil wala naman siyang ibang tatakbuhan o pagtataguan na hindi ko siya makikita. Para bang nabigla rin siya nang makita ako, kaya agad ding naglaho. Nagpalinga-linga pa ako. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko magawang sakyan yung padyak ni Oyet para iuwi dahil baka bigla ko na lang ulit makita yung duwende sa loob habang pinapaandar ko yon. Nanlamig ako ng todo, hindi dahil sa lakas ng ulan, kundi dahil sa nerbiyos. Lakad takbo ako pabalik sa amin. Bahala na si Oyet sa padyak niya. Nung sa wakas ay makapasok na ako sa bahay namin, noon lang ako medyo kumalma. Nabawasan yung takot ko habang kinukwento ko sa asawa ko yung nangyari. Si Oyet nung mga sandaling yon ay naghihilik na sa sofa namin. Kinabukasan, nagmamadaling pinuntahan ni Oyet yung padyak niya nung malaman na hindi ko yun nakuha. Nung nagkita ulit kami ni Oyet, sinabi ko sa kanya yung dahilan kung bakit hindi ko nakuha yung padyak niya sa kanto. Noon lang niya inamin sa akin, Sir Neb, na yun din ang dahilan kung bakit hindi niya naiuwi yun. Dahil may nakita nga siyang nakaupo, kaya nagmamadali raw siyang bumaba sa padyak niya at nanakbo palayo. Akala raw niya ay siya lang ang nakakita, kaya hindi na lang niya sinabi sa akin. Pero nakita ko rin daw pala. Duwende rin daw ang tingin niya. Hanggang ngayon ay madalas pa rin naming mapagkwentuhan ni Oyet ang karanasan naming yon, Sir Neb. At hindi ko pa rin maiwasan na hindi makaramdam ng takot sa tuwing mapapag-usapan namin yon. Tuwing makakabasa rin ako o makakarinig ng tungkol sa duwende o nuno sa punso, ay bumabalik sa akin ang nangyari nung gabing yon. Ako nga pala si Patricia, Sir Neb. Share ko lang yung karanasan namin ng pamilya ko sa isang haunted na bagay na nabili ng asawa kong si Wilson. Maliit pa lang noon yung mga anak namin. Siguro edad 4 si Lynn at 2 years old naman si Sam. May kapitbahay kaming adik noon, si Eric. Ang hilig mag-alok ng kung ano-ano ni Eric. Sinasangla o binibenta para pangtustos sa bisyo niya. Iniiwasan nga namin yung taong yon dahil malamang sa alamang ay mga nakaw yung produkto niya. Tapos isang araw nakita ko na lang na magkausap sina Wilson at Eric doon sa may kanto. Nilapitan ko agad kasi natatakot ako na baka may dumampot na pulis kay Eric tapos madamay pa yung asawa ko. Hila-hila ko si Wilson pauwi pero ayaw niyang pumayag. May binebenta raw na katana si Eric. Balak niyang bilhin kasi 500 lang daw. Ayoko ngang pumayag kasi malay ko ba kung murder weapon yun. Tapos ituro pa ni Eric na nasa amin. Parang natauhan naman si Wilson kaya hindi na niya kinuha yung katana na pinabebenta lang daw kay Eric. Mga ilang araw ang nagdaan ay napansin kong sina Lynn at Sam
parang may imaginary friend. May tinatawag silang ate na kalaro daw nila. Hindi ko lang pinansin kasi gano'n naman talaga yung mga bata. Isang gabi habang naghahapunan kaming mag-anak ay titig na titig yung magkapatid kay Wilson. Kaya tinanong namin sila kung bakit. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon, Sir Neb, kapag naaalala ko ito. Sabi nung dalawa ay nasa likod daw ng tatay nila si ate. Ako naman ang tinanong ni Wilson kung sino yung ate na sinasabi ng mga bata. Kaya sabi ko na lang ay imaginary friend at hindi na namin pinahaba pa yung usapan. Pero noong natutulog na yung mga bata ay tsaka uli namin pinag-usapan ni Wilson. Kinikilabutan kaming dalawa noon habang nag-uusap dahil noon lang nagkaroon ng imaginary friend si Nalin. Isip namin ay baka may elemento na nagpapakita sa dalawa. Makaraan uli ang ilang araw ay nagtatakbo sa akin si Nalin. Si ate raw ay nakayakap sa tatay nila. Grabe yung tayo ng mga balahibo ko noon. Lalo pa at nang tignan ko si Wilson ay nakatulala lang ito habang nakatingin sa kawalan. Ilang beses ko pa siyang tinawag bago siya parang nagkamalay. Hindi ako mapalagay noon kaya naisip ko na magsimba kami kahit walang misa at humingi ng holy water sa pare. Habang binibihisan ko yung dalawang bata ay pumasok sa kwarto si Wilson. Akala ko ay magbibihis siya. Tapos ay bigla na lang umiyak si Nalin. Ate sila ng ate. Tawag naman ako ng tawag kay Wilson pero hindi niya ako pinapansin. Lumuhod lang siya sa paanan ng kama at may dinukot sa ilalim noon. Yung katana na binibenta ni Eric. Doble-doble yung kaba ko noon, Sir Neb, dahil sa iyakan ng mga bata. Tapos si Wilson ay parang wala sa sarili. Pinatakbo ko palabas si Nalin. Tapos ay pilit kong inagaw kay Wilson yung katana. Naghilahan kami at ang nakuha ko ay yung suksukan noon. Sa sobrang takot ko ay paulit-ulit kong pinukpok si Wilson nung suksukan. Doon siya parang natauhan at nagsisigaw. Nagkandabaluktot siya sa sahig habang pinupukpok ko at nabitawan na rin niya yung pinaka-espada. Dinampot ko agad yon. Ang bigat pala. Pagsuksok ko sa lalagyan ay tumakbo na ako palabas at tinapon yon sa bakuran. Paglabas ni Wilson ay galit na galit siya sa akin pero yung itsura niya ay normal na. Bakit ko raw siya pinukpok? Sinabi ko sa kanya yung nangyari pero wala raw siyang maaalala. Tapos eto namang si Nalin, tinuro yung katana. Sabay sabi na naroon daw si ate. Sinabi ko kay Wilson ay ibalik na niya kay Eric yung lintik na katana na yon dahil baka doon nang gagaling yung ate na yon. Ayaw pa nga niyang pumayag dahil 500 daw niyang binili yon. Binili pala niya ng pasikreto at tinatago lang sa akin. Pero ako ay baka nga murder weapon yon. At biktima noon yung babaeng nakikita ng mga bata. Napilitan si Wilson na isoli yung katana kay Eric kahit hindi nito ibalik yung bayad. Mula noon ay nawala na yung ate na sinasabi ni Nalin. Sabi ni Eric ay binenta niya uli yung katana. Ewan ko lang, Sir Neb, kung anong nangyari sa nakabili noon. Ang kwentong ito ay galing sa misis ko. Panganay niyang kapatid mismo ang nakaranas. Hindi ko na nakilala yung si Ate Olive niya dahil namatay ito sa pambabarang. Bago namatay ay nahirapan muna ng husto. Sabi ni Mrs. malaki yung agwat ng edad ni ate niya sa kanilang magkakapatid. Only child daw ito for 11 years. Nang masundan ito ng kuya ni Mrs. ay tsaka nagsunod-sunod ang pagbubuntis ng nanay niya. Yung nag-iisang anak ay naging 5 magkakapatid. At sa palagay raw ng asawa ko ay yung napakalaking age gap nila ang dahilan kung bakit hindi close sa kanila si Ate Olive.
Sa totoong araw, Sir Neb, ay parang hindi pa ito masaya na nagkaroon ng mga kapatid. Nasanay ba naman na mag-isa lang sa loob ng napakahabang panahon? Sabi pa niya ay yung biglaang pagkawala ng only child status ni Ate Olive ang sa palagay niyang dahilan kung bakit naging masama ang ugali nito. Kwento raw kasi ng mga inay noon, mabait naman si Ate Olive. Nagbago lang noong nagkaroon ng mga kapatid. Sa madaling salita ay naging masama ang ugali ng ate ni Mrs. na siyang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kaalitan na siyang nagpabarang dito. 13 years old si Mrs. at nasa 25 naman si Ate Olive nang magsimula itong magkaroon ng bulutong sa likod. Nagtatrabaho raw noon sa isang pabrika ng alak si Ate Olive. Kapag daw darating ito mula sa trabaho ay yung maliit nilang kapatid ang inuutusang maglaga ng dahon ng bayabas para ipanghugas sa mga bulutong nito sa likod. Sinisigawan pa raw ni Ate Olive yung dalawa niyang bunso kapag babagal-bagal. Tapos minsan, sa sobrang inis nga raw ni Isay, yung pangalawa sa bunso, sinadya nitong tuklapin ng isang bulutong ni Ate Olive. Grabe daw yung palahaw noon ni ate. Dinig ng mga kapitbahay at nagtakbuhan pa raw sa bahay nila para makiusyoso. Dumugo ng dumugo yung bulutong. Para daw gripo kung umagos ang dugo. Kaya sinugod sa ospital para maagapan. Ayon sa mga doktor ay warts lang daw yung bulutong ni Ate Olive at binigyan siya ng acid na pangtanggal noon. Sa inis daw ni ate kay Isay ay si Mrs. ang pinalit sa pwesto nito bilang tagagamot ng mga bulutong. Tuwang-tuwa naman si Isay habang no choice ang Mrs. ko dahil naninigaw ang ate nila. Yung mga inay naman daw ay panay ang sabi sa kanila na pagpasensyahan na ito dahil may dinaramdam. Kaya lang ay imbis na gumaling ay lalong dumami ang bulutong ni Ate Olive hanggang sa mga braso niya at muka. Tipong hindi na siya tinanggap sa trabaho dahil baka makontamina niya yung mga produkto. Lalo raw naging mainiti ng ulo ng ate nila. Nagbago kasi yung itsura nito. Sa dami ng bulutong sa muka ay bumagsak ang dulo ng ilong nito at napango. Nagmukha na raw witch. Bukod doon ay hindi na makatulog ng maayos dahil kapag napatagal ang higa niya ay pumuputok ang mga bulutong sa likod at nagduduguan. Iyak daw ng iyak si ate dahil napakasakit kapag pumuputok yung bulutong. Pinatignan nila sa albularyo si ate at ang sabi noon ay binabarang nga ito. May nagalit daw kay Ate Olive dahil sa kasamaan ng ugali nito. Kaya lang ay walang maisip si ate kung sino ang posibleng gumawa noon sa kanya. Tinatanggi niya raw kasi na may nakaaway siya. Hindi napagaling ng kahit na sinong albularyo si ate. Minsan daw ay pinasapi pa rito yung nambarang at pilit pinaaalis yung parusa. Pero hindi rin nagtagumpay. Basta ang sabi raw noong nambarang ay kasing gaspang ng mga bulutong ang ugali ng ate niya. Noong mga huling araw daw ni Ate Olive ay hindi na ito tumigil sa kakaiyak at kakasigaw dahil sa labis na sakit. Pinatira daw muna sina Mrs. at iba niyang kapatid sa bahay ng isa nilang tiyahin. Yung mga magulang naman daw nila ay naiwan para alagaan si ate dahil nararamdaman na ng mga ito na mamamatay na yung anak nila. Nung umaga na mamatay si Ate Olive ay nagising daw ang mga inay at itay sa napakalansang amoy at naabutan nga nila si ate na nakanganga at dilat. Nagputukan na lahat ng bulutong niya at naliligo siya sa dugo habang pinagpepiestahan ng mga langaw. Noon daw dalhin ito sa punerarya para maimbalsamo ay diring-dire yung mga nag-asikaso ng bangkay. Kukunti na raw yung dugo na nakuha kay ate. Hindi na nalaman ni na Mrs. kung sino ang bumarang sa ate nila. Pero naging aral sa kanila ang sinapit nito. Sa totoo lang, Sir Neb, ay naaawa ako kay Ate Olive.
Hindi niya lang talaga kinaya na nahati yung atensyon ng mga magulang niya. Kaya sa huli ay naging masama yung ugali niya. Personal na karanasan po ito ng kaklase ko noong college. Natawagin na lang nating Ate Christine. Nag-stop mag-aral si Ate Christine ng mga 2 years kasi naghanda siya para sumali ng Binibining Pilipinas. Kaso hindi naman siya makapasok kaya hindi na lang din niya pinilit. So sa 2 taon niya na pag-stop niya na yon ay tuloy-tuloy pa rin yung pagsali niya sa mga Bucon. Tapos minsan naiimbitahan siya para mag-judge sa maliliit na pageant sa barabarangay. Kasi meron naman siyang knowledge at experience sa mga yon. Isang beses na imbitahan daw siya na mag-judge sa isang barangay na nasa bandang south. As in pababa na ng Luzon at papunta na ng Visayas. Pumayag siya kasi may bayad naman yon at makakagala rin siya. 2 days after ng pageant ay fiesta. Kaya 3 araw na nagstay sa barangay na yon si Ate Christine. May mga kasama naman siya kaya kampante siya. Kaso after ng pageant, na syempre hating gabi, may nangyari daw na kakaiba. May pinakilala raw na tomboy yung isang organizer ng pageant. Nagulat daw si Ate Christine kasi with matching yakap pa raw sa kanya yung tomboy. Gayong akala niya ay kakamayan lang siya. Hindi na lang niya pinansin kasi sa isip niya baka friendly lang. Noong nakauwi na si Ate Christine sa tinutuluyan nila, which is yung taas ng barangay hall, naging uneasy na raw siya. Ang higaan nila ay yung kutsyon na natutupi sa 3. May nakalatag na 2 magkadutong na ganoon sa sahig, tapos 5 silang magkakatabi. Ang pwesto raw niya ay pangalawa siya mula sa pader. Tapos nasa uluhan niya yung bintana na style casement window pero salamin na may bakal na harang. Nakabukas daw yon pero natatakpan naman ng kurtina. Si Ate Christine hindi raw makatulog kasi panay ang lingon niya doon sa bintana. Wala naman daw hangin pero gumagalaw yung kurtina. Tapos maya-maya raw ay parang may humawi roon para masilip ang mga nasa loob. Napasinghap daw si ate at napasiksik doon sa katabi niya. Bigla raw umayos uli yung kurtina pero hindi na siya nakatulog ng maayos. Kinuwento niya raw sa mga kasamahan niya yon pero wala siyang nakuhang matinong komento sa mga yon. Sa second day nila roon sa barangay ay namasyal yung mga kasama ni ate pero siya ay nagpaiwan para matulog dahil nga napuyat siya. Pag uwi raw ng mga kasama niya ay kinakantsawan siya ng mga yon dahil nakita raw ng mga ito yung tomboy na pinakilala sa kanya ng nagdaang gabi. Tanong daw ng tanong tungkol sa kanya. Hindi na lang daw pinansin ni ate. Tapos noong gumabi na uli ay doon na sila nabulabog. Pinasara niya raw kasi yung mga bintana dahil natakot nga siya sa nagdaang gabi. Noon daw nagpe-prepare na silang matulog ay may narinig silang parang kumakalansing na metal. Tapos na-realize nila na yung bintana pala sa tapat ng pwesto ni ate yung tumutunog. Parang niyuyugyug daw. Tapos ramdam nila na yumayanig yung buong pader dahil doon. Hahawiin daw sana ng isa sa kasama niya yung kortina para tignan kung ano ang dahilan ng pagyugyug doon. Kaso may narinig silang mababang growl. Sa takot nila ay nagtakbuhan sila pababa kung saan gising pa yung mga barangay tanod at doon sila nagsumbong. Nagkatinginan daw yung 2 tanod na kasama ng mga kaibigan ni ate na namasyal. Hindi raw nila napansin noong umpisa pero nilakasan daw ng mga yon yung boses at ang sabi ay magsusumbong sila kay kagawad. Pinalipat sa opisina ng health workers sina ate at doon sila pinatulog. Kinaumagahan araw ng fiesta ay nilapitan sila noong isang kagawad at paulit-ulit na humingi ng pasensya sa kanila. Lalo na sa kanya dahil naabala raw ang pahinga nila. Tanong daw sila ng tanong kung ano ba yung nangyari ng nagdaang gabi pero walang nagpaliwanag sa kanila
Hindi na sila nagpaabot uli ng gabi roon at nagmamadali ng umuwi ng Maynila. Yung nag-invite kay ate para mag-judge ang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Wag na lang daw sanang makakarating doon sa kagawad na siya ang nagsumbong. Yung tomboy raw pala na pamangkin ni kagawad ay may lahing aswang ang nanay at ang haka-haka ay nahawahan din ito. Baka raw kinukursunada noon si ate. Kaya siya sinisilip at alam yon ng mga tanod. Pero nanahimik lang sila. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin. Alex po ang pangalan ko. Isang college student. Itong kwento ko ay nangyari sa isang kapitbahay namin na kaibigan ni Mama. Aling Lena ang pangalan niya. May tindahan siya sa labas ng bahay nila at notorious siya dito sa lugar namin na mataray na tindera. Walang sino man na residente sa lugar namin ang may lakas ng loob para mangutang sa kanya. Kasi para siyang buntis na aso kung magalit sa mga customer. Ang dahilan lang siguro kaya hindi pa rin siya nawawala ng customer dahil maliit lang siya kung magpatong sa mga presyong tinda niya. Hindi niya naman kasi kailangan ng pera, Sir Neb, kaya siya nagtitinda. Wala na kasi siyang ibang kasama sa bahay, kaya ang tanging libangan na lang niya sa buhay ay yung pagbabantay sa munti niyang sari-sari store. Yung asawa niya 5 taon na ring patay. Yung 3 niyang anak may kanya-kanya na ring buhay. Nakukwento niya minsan kay Mama na dinadalaw naman daw siya ng mga ito. Kaso sobrang bihira nga lang. Maraming residente sa lugar namin ang nagsasabing kaya masungit si Aling Lena kasi mag-isa na lang siya sa buhay. Si Mama lang talaga ang naging close kay Aling Lena. Nung isang buwan, inimbita niya si Mama. Isama raw kaming mga anak niya. May handaan daw sa kanila kasi magpapabless siya ng bahay. Pumunta naman kami nila Mama. Pagkatapos nung pag-bless ni Father at ng kainan, tsaka lang kinuwento sa amin ni Aling Lena kung bakit siya nagpapabless ng bahay. Noong isang gabi raw kasi, kakasara niya lang ng tindahan pero hindi pa rin siya inaantok. So naisipan niya nga na manood ng TV. Kung ano-ano lang daw ang pinanood niya, pampaantok lang. Mga 10:00 ng gabi, bigla na lang nawala yung kuryente. Binalot ng dilim yung buong bahay. Kinapa ni Aling Lena yung cellphone niya sa mesa. Pero hindi niya raw mahanap-hanap. Baka naiwan niya doon sa kwarto. Naupo na lang daw siya sa sofa. Naghintay. Kasi naisip niya baka bumalik lang ulit yung kuryente. Biglang may narinig na mga yapak si Aling Lena sa likod. Napalingon siya. Madilim yung buong bahay. Pero may konting ilaw pa rin galing sa labas. Kasi solar yung poste ng mga ilaw sa lugar namin. May ilaw pa rin kahit brownout. Wala naman daw nakita si Aling Lena. So bumalik ulit siya sa pagkakaupo. Tapos meron na naman daw na naglalakad. Napapikit na lang si Aling Lena. Inisip niya baka imagination niya lang yung mga yapak. Baka tinatakot niya lang yung sarili niya. Tsaka niya raw naramdaman na may humawak sa pisngi niya. Malamig na mga daliri na parang sa isang patay na tao. Napatalon daw si Aling Lena sa sofa. Paglingon niya sa likod, may mga nakatayo raw na tao doon. Hindi niya maaninag yung mga itsura nito. Pero yung kabuuang hugis ng mga ito ay alam niyang mga tao. 3 raw yung nakatayo doon, nakaharap sa kanya. Bigla ba namang bumalik yung kuryente sa buong bahay? Pero wala na raw yung mga nakatayong tao. Dagdag pa ni Aling Lena, dati na raw talaga niyang pinaghihinalaan na haunted yung bahay niya. Noon pa man, may paminsan-minsan na siyang nararamdaman na gumagalaw sa loob ng bahay, lalo na kapag kalagitnaan ng gabi. Noong nag-brownout lang daw niya nakumpirma na totoo nga ang mga nararamdaman niya. After nga mapabless yung bahay, sabi ni Aling Lena, wala na raw yung mga nagpaparamdam.
tahimik na raw ulit yung mga gabi niya. Hindi ko po ito kwento, Sir Neb. Bale na ikwento lang sa akin ng isang kaibigang security guard ang lahat ng maririnig nyo ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Humingi naman ako ng permiso sa kaibigan ko para maibahagi ito dito sa channel. Itago na lang natin siya sa pangalang Gimwell. Kabarangay ko itong si Gimwell at kapag umuwi siya galing Maynila, lagi kaming nagiinuman sa bahay nila. Ang dami niyang kwento sa amin tuwing umuwi siya. Lalo na kapag lasing na siya. Wala nang filter yung bunganga niya sa kakakwento. Lahat ng detalye sasabihin niya talaga, kahit sobrang personal na. Pero ito yung kwento niya na parang nagbigay daw sa kanya ng matinding trauma. Bantay si Gimwell sa isang malaking bahay na pagmamay-ari ng isang politiko. Malaki daw yung bahay pero lagi namang walang tao. Bihira lang kasi umuwi yung nasabing politiko kasi laging busy sa pagtatravel. Madalas lang daw itong umuwi kapag weekends o kaya naman kapag may okasyon. Minsan nautusan daw siya nung kasambahay sa bahay na isole yung mga hiniram nilang gamit sa pagluluto. Magkasama raw sila nung isa pang guard, si Roy. Mayaman din daw yung kapitbahay na pagsasaulian nila. Malaki rin yung bahay. Ilang beses na silang nag-doorbell pero hindi sumasagot yung tao sa loob. Tumatawag na rin sila pero wala talaga. Bukas naman daw yung gate kaya pumasok na sila para ilagay na lang yung mga gamit sa parking lot. Habang sinasalansan daw ni Gimwell yung mga utensils, naglakad-lakad yung kasama niya. Nung matapos si Gimwell, tatawagin niya na sana yung kasama niya. Nung makita niya ito na tumatakbo pabalik sa kanya. May sinasabi raw ito pero hindi niya maintindihan. Tinuturo raw nito yung kwarto doon sa gilid ng bahay. Mabagal na naglakad si Gimwell papunta doon. Hindi niya alam kung ano yung makikita niya sa loob. Sir Neb, pagsilip daw niya sa may bintana, naroon daw yung babaeng may-ari ng bahay. Walang saplot, sumasayaw na parang baliw. Habang sumasayaw may pinapahid daw itong langis sa katawan niya. Kitang-kita raw ni Gimwell na unti-unting tinubuan ng pakpak sa likod yung babae. Sa pagkakataong yun daw ay tumakbo na palabas si Gimwell. Alam niyang hindi normal na bagay ang ginagawa ng babae na nagpapahid ng langis sa sarili. Nung nakabalik daw sila doon sa bahay na binabantayan, halos sumabog na raw yung mga puso nila dahil sa sobrang kaba. Nag-usap silang magkakatrabaho na wala silang pagsasabihan nung nangyari. Sabi sa amin ni Gimwell, sigurado sila na manananggal daw yung babaeng kapitbahay nila. Dati na rin daw kasi siyang may narinig na kwento na kaya nahahati ang katawan ng mga manananggal ay dahil may pinapahid sila sa mga katawan nilang espesyal na langis. Tsaka daw tutubuan ng pakpak ang likod nila para makalipad. After 3 months, nag-resign daw silang dalawa. Masama na raw kasi yung tingin ng babae sa kanila kapag nakakasalubong nila ito sa labas ng bahay. Malamang daw na alam nito yung nangyari. Nakapag-apply naman daw at natanggap si Gimwell sa ibang bahay na kailangan din ng serbisyo niya. Sabi ko sa kanya kung ako siguro yung nakakita nun, baka inatake na ako sa puso. Kapag nakakarinig ako ng mga ganitong story, naa-amaze ako. Kasi sa panahon natin ngayon, meron pa rin palang mga ganitong klaseng nilalang sa mundo na baka nakakasalubong lang natin sa pang-araw-araw nating buhay. Magandang araw sa lahat ng kapasta natin. Sana magustuhan niyo po itong ibabahagi kong kwento. Ako po si Judith, 27. Nakatira dito sa may Northern Samar, kasama ang buong pamilya ko. Wala pa akong asawa at anak, boyfriend pa lang. Panganay po kasi ako, Sir Neb. Kailangan munang makapagtapos ng iba ko pang mga kapatid
bago ako lumagay sa tahimik. Naiintindihan naman ng partner ko ang sitwasyon ko, kaya payag naman siya na ipagpaliban muna yung kasal namin hanggang sa makagraduate lang yung sunod sa akin. Hindi po tungkol sa akin itong kwento ko ngayon. May kapitbahay kasi kami na super close kay mama. As in parang magkapatid na sila. Si Tita Marian. Ninang ko siya sa binyag, kaya parang magulang na rin ang turing ko sa kanya. Walang araw na hindi sila nagchichismisa ni mama. Noong isang araw, may narinig akong kwento ni Tita Marian kay mama. Naisip ko na ibahagi yun dito. Actually, Sir Neb, listener mo rin si Tita Marian. Gustong gusto niyang ibahagi yun dito sa channel mo, kaso hindi niya raw alam kung paano. Last month daw nanonood sila ng TV ng anak niya. Nasa kusina noon si Tita Marian. Nagluluto ng makakain sa pananghalian. Pero pasilip-silip pa rin sa TV sa sala. Yung bunso niyang anak na si Kaloy, nakaupo sa sofa, nanonood din ng TV. Bigla raw tumunog yung cellphone ni Tita Marian. Kaya sabi niya kay Kaloy, sagutin na muna yung phone kasi hindi niya pwedeng iwan yung niluluto niya. Sinagot naman daw ni Kaloy yung tumatawag. Pero pangalan lang daw ni Tita Marian yung binabanggit ng caller. Nainis si Kaloy kasi hindi naman daw nito sinasagot yung tanong niya kung bakit ito napatawag. So dinala niya yung cellphone sa kusina at binigay kay tita. Paglagay pa lang daw ni tita nung phone niya sa tenga niya, parang kilala na niya yung boses. Paulit-ulit daw nitong sinasabi yung pangalan niya, tapos kinakamusta siya. Sa ikalawang banggit daw ng pangalan niya, doon na nakilala ni Tita Marian yung boses nung tumatawag. Sir Neb, yun daw ang nanay niya na halos isang dekada nang namatay. Hindi raw siya pwedeng magkamali. Hindi raw ito sumasagot sa mga tanong ni Tita Marian. Pero sinabi sa kanya na lagi siyang nakabantay dito, saan man siya magpunta. Naiyak na raw si Tita Marian sa puntong yon. Lumapit naman si Kaloy para patahanin yung mama niya. Naputol na raw yung tawag pagkatapos nun. Sinusubukan ulit niyang tawagan yung number pero hindi na niya makontak. Matapos ikwento ni Tita Marian kay Kaloy kung bakit siya naiiyak, sinabi raw nito sa kanya na noong isang araw nung umalis siya para mamalengke sa bayan, may matanda raw na kumatok sa pinto nila. Nung buksan ni Kaloy yung pinto, hinahanap din daw nung matanda si Tita Marian. Kaya tinanong ni tita yung eksaktong itsura nung matanda na nagtanong. At pagkatapos nga na i-describe ni Kaloy yung matanda, mas napaiyak pa si tita. Kasi yun na yun daw ang itsura ng nanay niya. After nga nun ay dumalaw silang buong mag-anak sa puntod ng nanay ni Tita Marian. Nagsindi sila ng mga kandila at nagdasal na sana bantayan sila nito lagi. Doon na nagtapos yung kwento ni Tita Marian. Hanggang ngayon daw sinusubukan pa rin niyang kontakin yung number na tumawag. Pero wala na talaga. Hindi na rin daw dumalaw yung matanda na kinukwento ni Kaloy. Kung napaglaruan lang si Tita Marian ay hindi niya raw alam. Pero Sir Neb, kahit papano raw ay nagpapasalamat siya kasi muli niyang narinig ang boses ng nanay niya makalipas ang napakahabang panahon. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.